Bilang pastor, isa sa pangunahing responsibility ko sa church ay ituro sa inyo ang salita ng Diyos. And I also embraced yung ibang responsibility, katulad ng turuan kayo kung paano pag-aralan yung salita ng Diyos. Hindi naman tama na yung pastor lang yung nakakaalam kung paano pag-aralan ng tama yung salita ng Diyos. So whether you are a Bible teacher or Bible student, mahalaga na yung sinasabi ni Apostle Paul sa 2 Timothy 2:15, na we are rightly handling the word of truth. Kaya ina-encourage namin kayo, hindi lang basta mag-Bible reading daily. So kailangan matutunan din natin kung paano basahin yung Bible rightly. Ano ba yung tamang pagbabasa ng Biblia? And I hope na kami mga preachers we are modeling that to you. For more than 20 years of studying and teaching the Word of God, isa sa unwavering conviction sa puso ko ay yung tamang pagbabasa at pag-aaral ng salita ng Diyos na tinatawag ng iba na gospel-centered Bible reading. So ibig sabihin, we recognize na yung gospel o yung mabuting balita ni Kristo ang pinakamahalaga sa lahat or of first importance, gaya ng sabi ni Paul sa 1 Corinthians 15. So kung yun ang pinakamahalaga sa lahat, ibig sabihin, lahat ng bahagi ng Biblia ay nakakonekta dun sa gospel na yon na pinakamahalaga sa lahat. So ano yung gospel na yon? So mahalaga na helpful sa atin kung gagamitin natin as a framework yung 4-part outline ng gospel na yon, nakalagay yan sa handouts ninyo: Diyos, tao, Kristo, and then tugon. So una yung Diyos, na naniniwala tayo na tinuturo ng Biblia na ang Diyos ang lumikha sa atin, ang Diyos ay banal, ang Diyos ay matuwid, ang Diyos ay makatarungan, siya ay maawain, siya ay mahabagin, siya ay nagpapatawad, siya ay nagliligtas. So mahalaga na tingnan natin bawat storya sa Biblia, katulad ng pinag-aaralan natin tungkol kay Cain, simula pa last week, and then sa mga nagdaang linggos, we are journeying sa Genesis 1-11, na ang Diyos ang bida. So dapat na tanungin natin, bawat teksto na pinag-aaralan natin, paano nagpapakilala ang Diyos sa kwento na ito? Ano yung katangian ng Diyos na gusto niya na matutunan natin? After all, yung Bible ay revelation. Ibig sabihin, kapahayagan ng Diyos kung sino siya. Of course, maraming human characters. So, Diyos, tao. Na alam natin ang tao ay nilikha sa larawan ng Diyos, pero dahil nahulog sa kasalanan, bumagsak sa kasalanan, pumasok yung kasalanan, and we are suffering yung consequences of the fall. So mahalaga na sa bawat teksto na pag-aaralan natin, paano ina-expose nung teksto na ito yung kalagayan ng puso ng tao na makasalanan at apektado ng kasalanan. And then maitanangin natin kung gaano kalaki yung pangangailangan natin for a Savior. At yun yung pangatlong bahagi, si Kristo. Si Kristo yung anak ng Diyos na nagkatawang tao. He is perfectly righteous. Siya ay pinatay para akuin yung ating mga kasalanan. Sa ikatlong araw, siya ay muling nabuhay. And so bawat kwento sa Biblia, bawat teksto sa Biblia, ay mahalaga na itanong natin, paano ito naghahanda sa pagdating ni Kristo? Paano ito nag-aabang sa gagawin ni Kristo? Paano ito nakaturo kay Kristo at sa ginawa niya? Paano ito nagpapaliwanag kung sino si Kristo? At anong klase yung buhay na nakakabit kay Kristo? Kaya yung pang-apat, yung tugon. And we respond sa gospel, ano yung calling ng Diyos na response sa gawin natin? Pagsisihan natin yung kasalanan natin, sumampalataya tayo kay Kristo. And so we ask every text na, anong kinalaman ito sa buhay natin? How do we live our lives in a way
na consistent sa gospel? Meron ba tayong mga kasalanan na dapat ihingi ng tawad sa Diyos? Meron bang mga pangako ang Diyos na dapat nating panghawakan? Meron bang mga utos ang Diyos na dapat nating sundin? So Diyos, tao, Kristo, tugon. So bakit mahalaga yun? Hindi ibig sabihin na yun lang yung mga questions na tatanungin natin sa mga binabasa natin sa scripture. Like, for this week, ay babasahin natin Revelation 1 to 11. Of course, hindi lang yun. May iba pa tayong mga questions na dapat sagutin para maintindihan natin yung salita ng Diyos. Pero mahalaga yung gospel framework na yun for so many reasons. Isang pakinabang nito sa atin ay matututo tayo na tingnan yung salita ng Diyos na nakasentro sa Diyos, hindi sa tao. Hindi lang ito tungkol sa mga moralistic lessons na paano tayo hindi magiging katulad ni Cain, paano tayo magiging katulad ni Abel, kundi naka-highlight kung sino yung Diyos. And then, makikita ngayon natin kung gaano kalaki yung pangangailangan natin sa isang tagapagligtas. So mas mamamangha ngayon tayo kung paano nagpapakilala ang Diyos through the Lord Jesus Christ. At magiging redemptive, magiging transformational, magiging life-changing. Yung pagbabasa natin ng Bible, na hindi lang ito para magkaroon tayo ng overload of information, kundi unti-unti, araw-araw, ay maging katulad tayo talaga ng Panginoong Jesucristo. And how are we growing na maging katulad ng Panginoong Jesucristo? By beholding the glory of the Lord in the gospel. So yung sinasabi sa 2 Corinthians 3:18, and we all with unveiled face, beholding the glory of the Lord, yung gospel, are being transformed into the same image from one degree of glory to another. And this comes from the Lord, who is the Spirit. So, kung ganito yung approach natin sa pagbabasa ng Bible, mas mapapakinabangan talaga natin yung Bible. Di ba sabi ni Paul sa 2 Corinthians 3:16 na ito ay profitable, ito ay beneficial para sa pagtuturo, para sa pagsaway sa atin, para sa pagtutuwid sa atin, para sa pagsasanay sa atin kung paano tayo mamumuhay bilang mga Kristiyano. And ganito yung ginawa natin. Kung mapansinin niyo last Sunday, when we talk about the story ni Cain sa ni Abel. Hindi lang ito yung kwento na narinig natin kinukwento sa mga bata na huwag kang tumulad kay Cain, huwag mo nga awayin yung kapatid mo. Siyempre, huwag mong papatayin yung kapatid mo. And then, hindi lang ito, tularan mo si Abel. Siya yung mabait, siya yung katanggap-tanggap sa Diyos, siya yung acceptable, yung offering. Of course, we can learn lessons about that. Pero nakita natin yung highlight nito ay kung sino ang Diyos. Kung paano ang Diyos ay, yes, makatarungan siya sa paghatol sa mga makasalanan, pero malaki din yung awa at habag ng Diyos sa atin ng mga makasalanan. At siya pa yung gumagawa ng paraan na kapag tayo lumalayo sa Kanya, siya yung gumagawa ng paraan tayo, ibalik tayo palapit sa Kanya. And we will follow the same approach sa pagpapatuloy natin ng story. Nandun pa rin kay Cain, pero unti-unti na nating iiwanan si Cain. Kasi kung babasahin natin yung verse 17, binasa natin yung verse 17 hanggang verse 26. And honestly speaking, hindi ito yung part na familiar sa atin. Mas familiar sa atin yung first 16 verses. Pero sino ba sa atin yung naglaan ng sapat na oras para pag-aralan kung ano yung sinasabi ng Diyos sa text na ito? So ito yung kahalagahan na sinusubaybayan natin. Yung pagkakasunod-sunod ng teksto. Consecutive na expositional preaching. Kasi hindi natin lalaktawan. Yung mga bagay na usually nilalaktawan natin, lalo pag may mga binabasa tayong pangalan, tapos nabubulol na yung dila natin, hindi natin mabigkas yung pangalan. Punta na tayo sa Genesis 6. Medyo exciting na yun, yung nagpadala ng Diyos ng baha kay Noah. So maybe skip na natin itong rest of chapter 4 and chapter 5. Mas maraming pangalan yung binanggit dito. But we missed yung mga mahalagang bagay na gusto ng Diyos na ituro sa atin kapag lalaktawan natin yung mga bahagi ng Biblia na karaniwan na nilalaktawan natin. Diba sabi sa 2 Timothy 3:16, all Scripture is breathed out by God and profitable. So ibig sabihin, kasama itong text natin ngayon. And pansinin ninyo, yung outline na susundin natin para matuto tayo paano yung gospel-centered Bible reading is the same. Diyos, yung tao, ano yung problema ng tao, and then Kristo, ano yung solusyon ng Diyos, and then ano yung tugon o
o response na dapat nating gawin. So let's start with God. Dapat naman talaga sa Diyos tayo nagsisimula. Ang Diyos ang bida. In the beginning, God. Simula pa lang ng Bible yan. So sa text natin, pagdating sa verse 17, teka, si Cain pala yung binabanggit dito, hindi ang Diyos. So atras muna tayo ng isa. One verse. Ano sabi sa verse 16? Then Cain, teka, si Cain pa rin dito. Ang binabanggit dito, then Cain went away from the presence of the Lord, or from the presence of Yahweh. At first, akala natin ay tungkol ito sa ginagawa ni Cain na paglayo sa presensya ng Diyos. Pero paano natin makikita kung gaano kalala yung problema ni Cain na paglayo sa presensya ng Diyos if we will not pay attention kung ano bang ibig sabihin ng presensya ng Diyos? Kung ano bang ibig sabihin ng pangalan ni Yahweh na nilalayuan ni Cain? So, sino ba yung Diyos na nagpapakilala sa atin? Hindi lang sa chapter 4. Simula pa ng Genesis o ng Bible. Alam natin na siya yung Diyos na lumikha sa lahat ng bagay. Siya yung nagbigay ng buhay sa mga tao. Siya yung nagbigay ng buhay kay Adan at kay Eva na magulang ni Cain. So ibig sabihin, yung buhay na meron si Cain, hindi lang galing sa magulang niya, ito ay galing sa Diyos. And he was running away from that God na nagbigay ng buhay sa kanya. Sino nagbigay ng trabaho sa tao? Sino nagbigay ng lakas sa tao? Sino nagbigay ng kakayahan sa tao? Ang Diyos ang nagbigay ng kakayahan, lakas kay Cain, para siya ay makapagtrabaho. And he's running away from that God. Ang Diyos na karapat-dapat sambahin. Ang Diyos ang karapat-dapat paglingkuran at pasalamatan dahil siya yung nagkakaloob ng lahat ng mabubuting bagay sa atin. Kaya nagbigay sila ng offering, si Cain tsaka si Abel. And of course, hindi nagustuhan ng Diyos yung offering ni Abel. Sa halip na humingi ng tawad sa Panginoon, nag-ipon siya ng galit sa puso niya, tapos pinatay niya si Abel. And then God confronted him. Binigyan siya ng pagkakataon para mag-repent. So kahit na the Lord is so patient, the Lord is so merciful sa kanya, is running away from that God. Pinangako ang pangasya ng Diyos na bibigyan siya ng proteksyon, paghihigante kung sino man yung papatay sa kanya, and is still running away from that God. So nakita ninyo, mas nakita ngayon natin yung problema ng tao kapag nakikilala natin kung sino yung Diyos. Mas maintindihan pa natin kapag si Cain ay lumalayo o tinatakbuhan niya ay magnanakaw, o kaya mangungutang sa kanya, o kaya sisingil ng utang sa kanya, o kaya mamamatay tao, o kaya ay ang diablo ang kung mahabol sa kanya. So we will understand kapag yun ang nilalayo niya, but he's running away from God na, yes, nakakatakot kapag magparusa ang Diyos, mabagsik yung parusa ng Diyos, pero yung solution is not to run away from God. Ang solution ay lumapit sa Kanya, humingi ng tawad, and find mercy and grace na kailangan natin. So mas malaking trahedya if we are running away from God because He is our highest good. Mayroon ba tayo ibang malalapitan na mas higit pa kaysa sa Diyos? And so, kapag nakita natin yung backdrop ngayon, nakilala mo ngayon na ganun pala ang Diyos. Siya pala yung lumikha sa atin. He is powerful. He is perfectly good. Ngayon, mas nakikita ngayon natin kung gaano kalala yung problema sa puso natin. Makita ngayon natin kung gaano kalala yung problema sa puso ni Cain. At lahat ng mga tao na sumusunod sa halimbawa ni Cain. When you read 1 John chapter 3, nakasama sa Bible reading natin itong last week, sinabi doon na tinawag si Cain na kampon ng diablo. Mamamatay tao kasi pinatay yung kapatid niya. At masama ang kanyang mga gawa. You remember Genesis 3:15 na yung mga anak ng ahas, binhi ng ahas, ay mag-aaway. Ang tinutukoy dito yung mga tao na susunod sa halimbawa ng diablo. And perfect example nito ay si Cain. At magiging kaaway niya yung mga binhi ng babae na represented sa Genesis 4 by Abel. Diba, sabi sa 1 John 3:12, matuwid ang mga gawa ng kanyang kapatid. Cain, the unrighteous one, and si Abel, yung righteous one. And of course, pinatay na si Abel. Mamaya makita natin kung paano sinolusyonan ng Diyos yung para magpatuloy yung binhi ng babae. Pero ngayon, tingnan muna natin. Paano
Paano natin makikita na yung pagkapakilala kay Cain, tapos sa mga sumunod na lahi galing kay Cain, ay nagpapakita kung gaano palala ng palala yung kalagayan ng tao at kung gaano palayo ng palayo yung puso ng tao sa Diyos. Let's start with Genesis verse 17 and verse 18. And mapapansin natin dito na pangunahing character dito ay ang mga tatay. So kaya ang title ng sermon natin ngayon ay ang mga tatay. Hindi lang dahil Father's Day. Okay, wag magtampo yung mga nanay kasi walang sermon nung nakaraan na ang mga nanay. Okay, maybe sa mga susunod, tingnan natin. So, sino yung unang tatay na binanggit dito? Si Cain, verse 17. Sinipingan ni Cain ang kanyang asawa, nabuntis ito at pinanganak si Enoch. Nagtayo si Cain ng city at pinangalan yun sa anak niya, Enoch. Yung tinawag dun sa city. So, verse 17. Hawig siya sa verse 1 na si Adam ay sinipingan si Eve. And so, nagkaroon sila ng anak si Cain at si Abel, pero patay na si Abel. So si Cain na lang yung natira dahil nga pinatay niya yung kapatid niya. So, binanggit dito, merong asawa si Cain. Sino yung asawa ni Cain? Hindi ko alam. Hindi sinabi yung pangalan. Hindi sinabi kung saan galing yung asawa ni Cain. So malamang ay isa sa mga kapatid niya na babae o kaya ay pamangkin. Dahil mahaba naman yung buhay ng tao na yon. And sabihin natin, di ba incest yun? Siyempre pinagbabawal yun sa kautusan ni Moises, yung sexual relationship sa malapit na kamag-anak. Pero sa simula, of course, hindi ito applicable. Dahil kakaunti pa lang yung tao noon. And then, verse 1, at wala na sinabi ko last week, literally yung sinipingan ay to know, na nag-express ng sexual intimacy sa asawa. And then, new section, verse 17, kasi meron ng bagong anak, na para bang, tingnan natin kung ano yung mangyayari. Para bang, meron ba tayong makikita dito na pag-asa dun sa problema ni Cain? Meron bang hope for a better future? Not really. Kasi nagkaanak si Cain, pinangalan niya ay Enoch. Iba ito sa Enoch sa chapter 5. Merong Enoch doon na sinabi na lumakad kasama ang Diyos. Pero this was a different Enoch. So itong si Enoch, itong si Cain, di ba farmer siya. Tapos naging city builder din siya. And then pinangalan niya yung city na yon, pinangalan na Enoch. And mainam ba na naging city builder si Cain? Pag-isipan natin. Kasi di ba sabi ng Diyos, maglalagalag siya? Bilang parusa ng Diyos, magiging fugitive and wanderer siya. Sabi sa verse 12. Pero when you're a city builder, kailangan pumirmi ka sa isang lugar. Is this an act of rebellion sa judgment ng Panginoon? Walang sinabi sa text. And then pinangalanan niya yung city sa anak niya. Nag-indicate ba ito ng sense of ownership? Nag-indicate ba ito ng he's so proud of his accomplishments? Na nandun yung self-glory, na kahit na mamatay na siya, ay makikilala pa rin yung pangalan niya at pangalan ng anak niya. Again, walang sinasabi sa story about that. Pero napansin ng isang commentary, si Ian Duguid, yung nagsulat, na merong inaabangan na contrast. Di ba, isang primary character sa Genesis ay si Abraham. And then, si Abraham ay sinabi sa chapter 11 verse 10, wala siyang sariling city. Naghihintay siya dun sa city na dating, nagpapagala-gala siya, wala siyang permanenteng tirahan. Sabi sa Hebrews 11:10, umasa si Abraham ng isang lungsod na may matatag na pundasyon at ang Diyos mismo ang nagplano at nagtayo. Sino nagtayo ng city na inaabangan ni Abraham? Ang Diyos. Sino nagtayo ng city na pinangalanan ng Enoch? Si Cain. And sa linya ni Cain, wala kang mapapansin na any reference about God. These are all human accomplishments. Anong mangyayari sa isang tatay na itsapwera ang Diyos sa buhay niya? Anong mangyayari sa isang pamilya na walang pakialam sa Diyos? Anong mangyayari sa isang bansa na dinidisregard ang pagsamba sa Diyos? Maganda ba yung mangyayari? Of course not. Pero kapag titingnan mo yung linya ng lahi ni Cain, mayroong mga magagandang nangyayari.
And this is part of God's providence, na kahit nasa kasalanan ng tao, kahit nasa isang bansa na hindi kinikilala ang Diyos, it's still possible for civilization to flourish. And nagpapatuloy pa yung lahi ni Cain. Kahit na they're deserving of it, pero patuloy pa sila nanganganak, dumarami yung mga anak nila. Verse 18, anak ni Enoch, si Irad, na tatay ni Mehujael. Anak naman ni Mehujael, si Metusael, na tatay ni Lamech. So nakita ninyo, from generation to generation, yung mga tatay na binanggit, nagkaroon ng anak, tapos yung mga anak naging tatay din. Of course, walang binanggit dito ng mga nanay. Pero syempre, kasali, nanay, hindi ka naman magkakaroon ng anak kapag walang nanay. Pero in-highlight lang dito yung kahalagaan sa plano ng Diyos sa mga tatay and eventually leading dun sa isa sa main character dito sa text natin na ang pangalan ay Lamech. It's an important character. Kasi 6 verses, mula verse 19 hanggang verse 24, yung nilaan kay Lamech. Pero hindi siya magandang halimbawa ng pagkatatay. Bakit? Unang-una, siya ang tatay pinagmula ng mga babaero. Verse 19, dalawa naging asawa ni Lamech, sina Ada at Zila. Literally, kumuha siya ng asawa. So, this is a deliberate action sa part niya. Hindi lang dahil sobrang pogi niya talaga at talaga na-attract sa kanya yung mga babae. This is a deliberate rebellion sa plano ng Diyos na nilikha ng Diyos ang tao na mag-asawa lang ng isa at hindi higit sa isa. Monogamy, yung plano ng Diyos, and not polygamy. Ang binigay na Eser Kenegdo kay Adan ay isang babae. Hindi dalawang babae, hindi tatlong babae, hindi isang lalaki, kundi isang babae. Of course, walang sinabi sa story na masama yung ginawa ni Lamech. Kapag babasahin mo yung Genesis, marami dito mga nag-asawa na higit sa isa. And they are considered God's people. And wala sinabi na masama yung ginawa nila. And oftentimes, yung mga story na mabasa natin, hindi lagi nagbibigay ng moral judgment tungkol sa actions ng mga characters. Pero kapag nakita mo yung consequences ng actions nila, yun yung nagpapahiwatig na yung ginawa nila ay an act of rebellion against God. Meron ding magandang consequences. God's providence. Na kahit yung mga masamang ginagawa ng tao ay ginagamit ng Diyos to fulfill His good purposes. Tulad ng pagkakaroon ng maraming anak. Verse 20. Anak ni Ada, isa sa asawa ni Lamech, si Jabal, na ninuno ng mga nag-aalaga ng mga baka at tumitira sa mga tent. Ang kapatid niya namang si Jubal ang ninuno ng lahat ng mga tumutugtog ng harp at flute. So dalawang magkapatid. Anak ni Zila, so isa pang asawa ni Lamech, si Tubal-Cain. Most likely pinangalan sa kanyang ninuno na si Cain. Siya ang gumawa ng lahat ng tools na gawa sa bronze at bakal. Sinaama naman ang kapatid na babae ni Tubal-Cain. So, merong tatlong anak na lalaki si Lamech na binanggit dito. Meron din siyang anak na babae. Although walang binanggit na significant tungkol dun sa babae na yon. And hindi lang dito basta sinabi na yung mga anak ni Lamech, yung naging livestock growers, tent dwellers, musicians, and tool makers. Gamit yung mga metal na binanggit dito. Ang sabi dito, sila yung ninuno o tatay ng mga gumagawa ng mga bagay na yon. So, ibig sabihin, from generation to generation, nagkakaroon ng progress in terms of science, technology, arts, music, and probably medicine, infrastructure, na mahalagang sangkap sa pag-unlad ng isang civilization. So, in a way, this is good. Right? This is good. Kasi gusto talaga ng Diyos sa tao magtrabaho. Gusto ng Diyos sa tao maging productive. Gusto ng Diyos sa tao na gamitin anuman yung mga nilikha niya for our good. For our lives to flourish. And this is part of God's mandate na sinabi sa Genesis 1:28-30 na bilang image bearers, tayo ay pamamahalaan natin yung nilikha ng Diyos, pagyayamanin natin yung mga bagay
nabigay sa atin ng Diyos. So, this is good. Na sa kabila ng kasalanan ng tao, nagpapatuloy yung human development. So far, so good? Not really. Pagdating sa sumunod na verse, kasi anumang magandang bagay na ginagawa ng tao, whether we talk about science, technology, arts, music, infrastructure, anumang mabuting bagay na ginagawa ng kamay ng tao ay merong potential for evil. Dahil ang tao na gumawa nito, yes, created in the image of God, pero corrupted yung image ni God na yon dahil sa kasalanan. Ito yung halimbawa na pinapakita ni Lamech. Ito lang yung nag-iisang speech sa section na ito. Mamaya may marinig tayo na speech ng babae, si Eva. Pero kapag nagsalita ang lalaki, ay makinig kayo mabuti. Bihira lang magsalita yung mga mga tatay. Yung mga nalalasing, dumadaldal. Pero sa part na ito, yes, in a way, it's good. Tapos maganda yung composition ng tula. Actually, tula ito. It may be song na tinutugtugan ng isa sa mga anak niya. So listen. Sa awit ni Lamech. Basahin ko sa MBB. Medyo maganda yung pagkakatula dito. Dinggin ninyo itong aking sasabihin. Ada at Zila, mga asawa kong giliw. Ba? Parang love story. Pero dalawa yung babae. May pinatay akong isang kabataan sapagkat ako'y kanyang sinugatan. Kung saktan si Cain, ang parusang gawad sa gagawa nito'y 7 patong agad. Ngunit kapag ako ang siyang sinaktan, 77 patong ang kaparusahan. Is this a good song? Is this a good, ando ba yung good sense of justice? No. Unang-una is demanding na yung mga asawa niya ay makinig sa kanya. Lagot sila kapag hindi sila makikinig kay Lamech. And then andun yung sense of vengeance or vindictiveness or paghihiganti. Meron lang nakasakit sa kanya na isang kabataan. Ano yung paghihiganti niya? Hindi lang ito basta eye for an eye, tooth for a tooth na justice sa law ni Moises. This is worse. Papatayin agad. Maliban na lang kung authorized siya ng Diyos na gawin yun. Pero malamang pinapakita dito na inilalagay niya sa sarili niyang kamay yung hustisya. At pinagyayabang pa niya. Parang sinasabi niya na he has a greater sense of justice. Kasi binanggit dito yung sa verse 24, si Cain, you remember yung sabi ng Diyos kay Cain na yung papatay sa kanya ay gagantihan ng Diyos ng 7 beses. And then sabi niya kay Cain, 7 beses, sa akin ay 77 beses. 7 is already a perfect number na sinasabi na perfect in justice ng Panginoon. And Lamech was so prideful and arrogant. Sinasabi niya na mas higit yung kanyang sense of justice. Ito yung paliwanag ni Ian Duguid. Sa pangyayaring ito, ginamit pa niya yung gracious na pagpigil ng Diyos sa parusa kay Cain bilang dahilan para bigyang katwiran ng sarili niyang labis-labis at personal na paghihiganti. Nagbantang paparusahan niya ng 77 ulit na paghihiganti ang sinumang mga agrabyado o makaka-offense sa kanya. Kaya siya ang naging tatay ng lahat ng uri ng musika na nagtatanghal sa sex and violence. That's why sinasabi natin sa mga anak natin, don't listen to that music. Or don't watch yung mga works of art na ginagawang entertainment, yung sex and violence. And sabi pa niya, sa 7th henerasyon ng linya ni Cain, 7 si Lamech mula kay Adam. Ganap nang umusbong ang buong bagsik at pagkasira na dulot ng kasalanan. Next week, babasahin natin Genesis 5. Meron tayong makikita na ang pangalan doon ay Lamech. Ito naman yung tatay ni Noah.
So ibang Lamech yung binabanggit dito. Yung Lamech na binabanggit doon, tatay ni Noah na gagamitin ng Diyos to restart. To start a new humanity. Pero merong isang higit na naiiba kay Lamech. Walang iba kundi ang Panginoong Jesucristo. Sabi pa ni Ian Duguid sa commentary niya, sa kabaligtarang direksyon naman na itinuturo ni Jesus ang modelo ng 77 ulit na pagpapatawad sa mga nagkakasala sa atin. So, ano nakita nating problema ng tao sa panahon ni Cain hanggang kay Lamech? From generation to generation, mas nagiging develop yung civilization. Mas nagiging advanced yung technology. Mas sumuhusay yung tao pagdating sa arts, music, science, medicine. So, in a way, ang mundo natin ay getting better. Yes? In one sense, yes. We have better technology. We have better information sa panahon natin ngayon. Mas mahusay yung mga atleta, mas mahusay yung mga sundalo, mas mahusay yung mga artists, yung mga musicians, mga scientists, mga engineers, partly because of new or more advanced technology. Pero alam natin, maraming tao pinupurso yung mga bagay na ito na hiwalay sa Diyos, palayo sa Diyos, et chapuera ang Diyos. Is that better? No. In a more important sense, that's worse. Nakatulad ng sabi ko kanina, anumang mabuting bagay na ilagay mo sa kamay na isang taong makasalanan has a potential for great evil. Technology is good. Pero di ba ginagamit ito ng tao for mass destruction? Para pumatay ng kapwa-tao? For violence? Mas advanced yung medicine natin ngayon, pero ginagamit ng tao for abortion. Para pumatay ng mga bata sa sinapupunan. Mas advanced yung technology o yung information technology natin dahil sa internet. Pero ginagamit ng tao to promote yung entertainment na sexually explicit, pornographic in nature, and violent. We are entertained. Not just sa mga movies, and then even sa mga video games na nilalaro ng mga anak natin. Even ng mga tatay. Diba yung tuwang-tuwa sa mga barilan na tumatalsik yung mga dugo? And that's following the ways of Lamech. Mas magaling yung mga tao ngayon. Mas magaling magnakaw. Mas magaling magsinungaling. Mas magaling mandaya. Mas magaling gumawa ng kasalanan. And don't say that you are any better. Apart from the grace of God, ang puso natin ay palala din ng palala sa kasalanan. Apart from the grace of God, tayo din ay palayo ng palayo sa Diyos. So, nasaan ang solusyon sa problema na ito? Siguro kailangan natin better politicians. Palitan na natin mga senador natin na yan. Palitan na natin mga presidente natin na yan. Maybe we need better politicians. Or maybe we need better policies sa government. Or maybe we need better na sistema ng edukasyon. Or maybe, basta, pag nagtrabaho kayo, mga anak, magsikap kayo mabuti. Just try to be a better person para ang mundo natin, we live in a better world. Nasaan ang problema? Nasaan ang problema? Nasa tao. Kung nasa tao ang problema, why are we expecting na nasa tao ang solusyon? Ang solusyon ay walang iba kundi ang Diyos. This is the but God of the gospel. Katulad ng sinabi ni Paul sa Ephesians 2:4. But God, being rich in mercy and grace. Ang Diyos ang kailangan gumawa, and amazingly, gagamitin din ng Diyos ang mga tao na makasalanan to fulfill His redemptive purposes. Again, balikan natin Genesis 3:15. Sa plano ng Diyos, binhi ng babae o anak ng babae. So isang tao rin yung gagamitin ng Diyos para para dumating yung lahi na dudurog sa ulo ng ahas. Of course, hindi yun si Cain.
About si Abel. Hindi rin kasi patay na siya eh. Hindi naman siya nagkaanak. Pero ang Diyos ang gumawa ng solusyon para magkaroon ng papalit kay Abel. So ganito yung nangyari. Balikan ulit natin yung kay Adam and Eve and then sinipingan ulit, verse 25, sinipingan ulit ni Adam, ang asawa niya, at lalaki ang naging anak nito. Sabi ni Eve, binigyan ako ng Diyos ng isa pang anak, kapalit siya ni Abel na pinatay ni Cain. Kaya Seth, binigyan o appointed Seth, ang ibig sabihin, Seth ang pinangalan niya dito. Nagkaanak si Seth ng lalaki, Enosh ang pangalan. Hanggang doon lang muna. Pagdating sa chapter 5, mas marami pa tayong pangalan na susubaybayan. Pero pinutol muna at this point. At this point, kailangan natin tanungin, paano nagkaanak si Eve? Dahil ba mahusay gumawa ng anak yung asawa niya? Dahil ba alagang-alaga yung katawan ni Eve para maging productive siya? Kinilala ni Eve na ito ay galing sa Diyos. Sabi niya, binigyan ako ng Diyos. God has appointed for me. Ang Diyos ang nagbigay. Hindi lang basta isang anak ang ibinigay, kundi anak na substitute or kapalit ng namatay niyang anak. Yes, naka-highlight dito yung karumal-dumal na krimen na ginawa ni Cain na pinatay niya yung sarili niyang kapatid. Pero mas naka-highlight dito yung awa at katapatan ng Diyos. Kasi sa pagbibigay ng panibagong anak, nagbibigay ang Diyos ng panibagong pag-asa. Na sinasabi sa kanila, hindi pa tapos ang Diyos. May gagawin ang Diyos, may ginagawa ang Diyos para ihanda ang kakaunti pa lang ng mga tao during that time, eventually, para ihanda yung buong sangkatauhan sa pagdating ng binhi ng babae o anak ng babae o isang tao na dudurog sa ulo ng ahas. Hindi mo lang kay Cain, kundi mo lang kay Seth. Sino yung panganay na anak ni Adam and Eve? Si Cain? And we expect sa culture nila na yung panganay yung magmamana at magpapatuloy ng lahi nila. Pero we're seeing a pattern na yung ginagawa ng Diyos is not boxing himself, is not limiting himself sa expectation ng tao. Sinasabi ng Diyos, magkakaroon ng solusyon sa problema ng tao kapag ako ang gumawa, kapag ako pumili ng tao na gagamitin ko as my solution. So nakita natin dito na yes, palayo ng palayo ang tao sa presensya ng Diyos. Pero sa awat habag ng Diyos, patuloy siyang gumagawa ng paraan para magpadala ng tulong, para magbigay ng pag-asa, para ipahayag yung katapatan niya na siya yung gagawa ng paraan para muling ibalik yung tao sa Diyos. And ultimately, yung pag-asa na ito ay wala kay Seth, kundi nasa Panginoong Hesukristo. And that's the point of the genealogy. Pagdating sa gospel, sa Gospel of Luke, may mababasa din tayo na mahabang listahan ng pangalan. Kung sino yung mga tatay na pinanggalingan ng Panginoong Hesukristo. Nagsimula, sabi sa verse 23 ng Luke chapter 3, alam ng mga tao na anak siya, si Jesus, ni Joseph. Not biologically, but as an adopted son. And then pagdating sa dulo ng genealogy, verse 38, na anak ni Enosh, ito na yung nabasa natin sa Genesis 4, na anak ni Seth, na anak ni Adam, na anak ng Diyos. Ang pinaka-importanting tatay sa kwento ng Biblia ay ang Diyos. Ang pinaka-importanting anak sa kwento ng Biblia ay ang anak ng Diyos. Siya yung binhi ng babae. Ipinanganak siya ng isang babae. Isang birhen. Ang pangalan ay Maria. Wala siyang biological na tatay. To highlight na siya ay anak ng Diyos. Anak ng Diyos Ama. Siya yung tulong na ibinigay ng Diyos sa tao. And He is God Himself. Siya yung Diyos na nagkatawang tao. Paano tayo may babalik sa presensya ng Diyos? Kailangan natin ng someone
na pinakamalapit sa presensya ng Diyos, and there is none closer to God the Father than God the Son. John chapter 1 verse 8. Walang sino mang nakakita kailanman sa Diyos. Ang Diyos na tanging anak na nasa kandungan ng Ama ang nagpakilala sa Kanya. Higit sa sino mang tao, hindi siya mamamatay tao na katulad ni Lamech. Hindi siya babaero na katulad ni Lamech. Siya yung pinatay. Siya yung hinubaran para tubusin yung mga mamamatay tao. Yung mga tao na papatuloy sa kahalayan. At lahat ng klase ng mga makasalanan. Siya yung binigay ng Diyos. He is appointed by God to be our substitute. Siya yung seed of the woman. Siya yung serpent crusher. Na nung pinatay siya sa krus, nung pinatay si Abel, merong kapalit na ibinigay ng Diyos. Nung namatay si Kristo, wala nang ibang kapalit na pwedeng humalili sa Kanya. There's none other like Jesus. Kaya muli siyang binuhay ng Diyos. He is our hope. At dito nakasalalay ang lahat-lahat sa buhay natin. Hindi sa dami ng pera natin. Hindi sa dami ng accomplishments natin. Hindi sa dami ng magagawa natin. Hindi sa mga malalaking bahay na ginagawa natin. Hindi sa kung gaano karami yung pera sa bangko natin. Hindi kung ano yung posisyon na natin sa trabaho. Hindi yung dami ng mga followers na meron tayo sa social media. Hindi yung mga magandang sinasabi ng mga tao, yung pagpalakpak sa atin ng mga tao. The most important thing about us ay kung kaninong lahi tayo galing. Galing ba tayo sa lahi ni Cain? Yes. Biologically, wala na yung lahi ni Cain kasi they're wiped out during the time of Noah. Pero nagpapatuloy pa rin yung pagsunod ng mga tao sa halimbawa ni Cain. Galing ba tayo sa lahi ni Seth? Not physically, but are we from the line of the Lord Jesus Christ? Mapapabilang lang tayo sa lahi ni Seth, spiritually speaking, if we are in Christ. So ano dapat nating response sa story na ito? Yes, anong response natin sa gospel? Aminin natin makasalanan tayo, we need a Savior. Magtiwala tayo kay Kristo and He is a sufficient Savior. There's just one mediator, there's one God, fighter verse natin, and there's one mediator between God and man, the man Christ Jesus. And then, mamuhay tayo na tulad kung paano namuhay at tumugon noon ang mga galing sa lahi ni Seth. And that's the last line sa text natin sa verse 26. Sa time na yun, nagsimulang sumamba ang mga tao kay Lord. Literally, at that time, people began to call upon the name of the Lord or the name of Yahweh. Ito yung klase ng buhay ng ibang-iba sa lahi ni Cain na kinikilala nila na ang Diyos ang bida. Na sa buhay natin, yes, magtatrabaho tayo. Maghahanap buhay tayo. Kikita tayo ng pera. We will produce mga products. We will pursue education. Pero hindi natin gagawin ang lahat ng iyon na para bang etsapuera ang Diyos. Ang Diyos ang nasa sentro ng buhay natin at lahat ng ginagawa sa buhay natin. Sa dami-dami ng pangalan na binanggit sa chapter 4, chapter 5, marami pa, ang pangalan ni Yahweh ang pinakamahalaga sa lahat. Ibig sabihin, when you call upon the name Yahweh, inaamin mo na kailangan mo ang Diyos. Inaamin mo na hindi ka mabubuhay kapag wala ang Diyos. Inaamin mo na ikaw ay isang makasalanan na tutupukin ng apoy ng galit ng Diyos. Kung hindi dahil sa biyaya ng Diyos. Inaamin mo na God is deserving of your worship, service, and obedience. Inaamin mo na ang Diyos ang nagbibigay ng lahat ng kailangan mo. Inaamin mo, kinikilala mo na ang Diyos mismo ang kailangan mo. Sa lahat ng ginagawa natin, karapat-dapat ang Diyos na maitanghal, hindi yung sarili natin. Ito yung malaking pagkakaiba
ng buhay ng mga anak kay Kristo. That's why we gather every Sunday. At humihiwalay tayo sa mga tao na abalang-abala kahit sa araw na ito in pursuing their own ambitions, in working so hard, trying to prove themselves, in working so hard na akala nila kapag mas marami silang pera, ay magkakaroon ng satisfaction sa buhay nila. We gather every Sunday to proclaim na yung rest, yung joy, yung worth, yung satisfaction, yung security na kailangan natin ay matatagpuan lang natin sa Diyos. Hebrews 13, verses 14 to 15. Sapagkat hindi rito sa lupa ang tunay na lungsod natin, at ang hinahanap natin ay ang lungsod na darating. Kaya't lagi tayong mag-alay ng papuri bilang handog sa Diyos sa pamamagitan ni Jesus. Papuring mula sa ating mga labi na nagpapahayag ng ating pagkilala sa Kanyang pangalan. That's how we respond. We live our lives every day. Not just every Sunday. Every day. It's all about God. Our work is all about God. Our studies is all about God. Everything is all about God. So ano nakita natin na problema ng tao dito sa text natin? Apart from God, palala ng palala ang tao sa kasalanan, palayo ng palayo ang tao sa Diyos. Ano yung solusyon? Ang solusyon ay galing sa Diyos. Siya yung nagpo-provide. Siya yung nagbibigay ng pag-asa. Siya yung nagbibigay ng kapalit para maranasan natin yung buhay na nais ng Diyos para sa atin. And how do we respond? Aminin natin yung kasalanan natin. Magtiwala tayo kay Kristo. And we live a life na ang Diyos ang bida. Dahil prominenteng karakter ang mga tatay sa kwento na ito, and dahil ito ay Father's Day, hayaan nyo na kausapin ko muna yung mga tatay na katulad ko. Yes. Pagbutihin natin. Sipagan natin pagkatrabaho. Ano man trabaho na bigay sa atin ng Diyos? Nagkatrabaho sa gobyerno, sa isang private company, your work from home, digital marketing, online marketing, yung trabaho mo, o sa palengke, o may business, o may construction company, o sa loob ng bahay nagtatrabaho. Whatever work the Lord has given you. Yes, work hard. Pero wag nating gagawin yung mga bagay na yan na parang wala ang Diyos. O na isasantabi ang Diyos. O panglinggo lang ang Diyos. And if you are not in Christ, kung ikaw ay isang tatay na hanggang ngayon ay wala pa kay Kristo, napagbigyan mo lang yung pamilya mo kasi it's Father's Day, aminin mo na hindi mo kayang pagtrabahuhan yung relasyon sa Diyos. Kilalanin mo na si Kristo na pinagtrabahuan na niya ang lahat. Wala ka nang kailangan gawin na trabaho to be accepted by God. Magtiwala ka na sapat yung trabaho na ginawa ni Kristo para sa iyo. Tapos na yung trabaho. You can find rest. And you must find your rest in Christ. Huwag mong hanapin yung significance mo sa trabaho mo. Huwag mong hanapin ito sa dami ng pera na kinikita mo o sa sinasabi ng ibang tao sa iyo o sa pagpalakpak sa iyo ng mga tao. Your worth is in Christ. And if you are in Christ, it changes everything sa buhay natin. Iba na yung layunin natin sa buhay. Not to prove ourselves, not to work hard and hard and hard, na para bang hindi natin alam kung ano yung ma-achieve natin. Unang-una, ipakilala si Kristo. Itanghalan Diyos sa buhay natin. Unang-una sa pamilya natin. Na yung asawa natin, yung mga anak natin, mailapit natin sa Panginoon, may pakilala sa kanila ang Panginoong Kristo. Kasama yan sa trabaho na binigay sa atin ng Diyos. And may the Lord give us strength to fulfill the work He has entrusted to us. Hindi ka nag-iisa, hindi ako nag-iisa. Maraming tatay dito, and we are part of the church na magtutulong-tulong tayo na gawin yung trabaho na bigay sa atin ng Diyos. Mga nanay, mga anak, actually, sinabi ko sa mga tatay ay kailangan din ninyong pakinggan. Pero alam natin na napakahalaga sa plano ng Diyos ang mga tatay. Siyempre, katuwang ng mga nanay in raising up a family ayon sa plano ng Diyos.
Pero alam natin kung gaano kalaki yung impact kapag yung tatay ang nagdala ng kanyang pamilya sa Panginoon. Kapag yung mga tatay ang umaakay sa kanyang pamilya palapit sa Panginoon. So, pray. Pray for us na mga tatay sa church. Pag-pray ninyo kami to overcome ano man yung mga kasalanan na nasa puso namin. Pag-pray ninyo kami na hindi mahumaling sa mga bagay sa mundong ito. Pag-pray nyo kami na magawa namin yung responsibility namin sa leadership sa family, sa leadership sa church. Hindi namin ito magagawa na nag-iisa. Kailangan ng mga nanay, kailangan ng mga anak, kailangan ng buong pamilya, kailangan yung buong church. Yes, let's pray. Pray for every one of us na magawa natin yung trabaho na binigay sa atin ng Diyos. Pag-pray natin yung bawat isa, na sa buhay ng bawat isa, hindi lang sa church, pagbalik sa trabaho, pagbalik sa opisina, pagpasok sa eskwelahan, pati sa mga gawaing bahay, sa lahat ng ginagawa natin, sa lahat ng sinasabi natin, in any kind of relationship na meron tayo, ay walang ibang pangalan na maitanghal maliban sa pangalan ni Kristo. And let us all remember, hindi tayo nabubuhay para sa sarili nating pangalan. Nabubuhay tayo para sa pangalan ng Diyos. Hindi tayo nabubuhay para sa sarili nating katanyagan. Nabubuhay tayo para itanyag ang nag-iisang pangalan na worthy of all praise and honor and reverence. Ang pangalan ni Yahweh revealed in the Lord Jesus Christ. Let's pray.